So, hi po mga ka-Diyosa. So, ayan, merong comment dito ang ating ka-Diyosa. Although, nakagawa na ako ng video review tungkol dito sa ganitong klaseng question mula nung may naglabasang mga videos regarding sa hydroquinone product. So, ito po yung question ng ating ka-Diyosa. Ang sabi niya po ay, wala po bang hydroquinone yan? Ang tinatanong niya po ay yung ating pong SCD Peeling Skin Lotion. Okay, sige mga ka-Diyosa. Kapag po bumili po tayo ng SCD Peeling Skin Lotion, ay meron po siyang contents dito po sa ilalim. So, makikita po natin kung ano yung mga ingredient ni SCD Peeling Skin Lotion. And honestly, wala po akong nakitang hydroquinone content. Ang meron po tayo ay yung glycolic acid which is used for acne, aging skin, dark skin patches, katulad ng mga pecas and melasma natin, and acne scars. So, yan po usually yung mga target ni glycolic acid. Kaya po, gumaganda yung skin natin katulad po ng ating mga SCD users. So, ayan, kung makikita nyo, yan yung before niya, and then ito yung after niya, and same thing din po yan sa aking skin dahil yan din po ang gamit ko for almost 5 years na po. So, ngayon mga ka-Diyosa, the answer is, wala pong hydroquinone si SCD Peeling Skin Lotion. Mayroon siyang glycolic acid. That is the reason kung bakit maganda yung ating skin at nalilinis na yung ating mga dark skin sa ating muka. Even may pimple scar, kung maaalala nyo, yung kailan ko lang na video, almost less than a month, meron yan dito, and then dito. As you can see, diba sabi ko sa inyo on that video, tingnan nyo yung face ko after a week or a month, yung pimples ko dito, and ayan na siya ngayon. So, halos hindi na siya visible. So, ngayon, balik naman tayo sa hydroquinone. Ano nga ba yung hydroquinone at para saan nga ba yan? So, meron ba dapat tayong ikatakot or ikapangamba kapag gumamit tayo or nakagamit tayo ng product na merong hydroquinone? So, just for you guys, I'm not expert regarding on this matter, pero nag-research din ako para at least maibigay natin sa ating ka-Diyosa kung ano ba yung mga information na gusto niya malaman. So, ito naman po yung sabi sa hydroquinone. Hydroquinone cream is the standard depigmentation or skin lightening agent. Clinically, it is used to treat 10 areas of dyschromia such as in melasma, croasma, solar lentigens, ano pong basa dyan, freckles, and post-inflammatory high pigmentation. So, chinek ko rin yung picture samples kung ano ba yung mga yan. And then, ito po yung mga lumabas din. So, parehas sila na ganon din yung trabaho na mapalighten yung mga dark skin sa ating mukha katulad ng mga nasa picture na yan. Base rin po sa research na yung mga hydroquinone content ay drug na talagang ginagamit for skin lightening, skin whitening. So, syempre, hindi naman tayo basta magbabase doon. Nag-research din ako. Marami rin akong napanood na mga videos dito sa TikTok regarding sa hydroquinone from the other doctor, dermatologists, and chemists. And lahat naman po sila ay ang sabi talaga namang maganda yung hydroquinone content or ingredients sa skin natin. Pero lahat ng sobra ay merong negative effect in the future. Which means dapat maging moderate yung paggamit natin sa mga hydroquinone products. So, for me, wala naman tayong dapat ikatakot sa hydroquinone since talagang drug siya na ginagamit for skin lightening. But, we just have to use it moderately. When we say gumagamit ka ng hydroquinone product sa face mo, pag sinabi ng doctor mo, ng dermatologist mo na you can just use it for 2 months only, use it for 2 months. Second thing, palaging ina-advise siya ng mga dermatologists na kapag gumagamit ka ng mga hydroquinone product or rejuvenating product sa morning, tulad po nito, dapat palagi po tayong nagsa-sunblock. Don't skip sunblock lalo na kung gumagamit ka ng mga rejuvenating products na katulad nito. Since nag-exfoliate tayo ng skin, natatanggal yung top layer ng skin natin, syempre naminipis siya katagal. And syempre, kailangan natin siyang protektahan from direct sunlight. Kasi meron din yung hindi magandang epekto sa skin natin kapag dumadalas tayong nagda-direct sunlight since nagre-rejuve nga po tayo ng skin natin. Kaya please always use sunscreen during daytime. So, ang unang advice, mag-rejuvenate ng skin for just 2 months and then magpahinga tayo. Pangalawa, always use sunscreen during daytime. Pangatlo, sabi din ng mga doctors, base doon sa mga nireview kong video,
wag din tayong magmamadali sa paggamit ng mga product. Yung iba daw kasi, kapag nakakakita, kunyari, merong maitim dito, ang ginagawa, dinadamihan yung laga. Kasi nagmamadali sila, gusto nilang mas mapabilis yung process. Hindi rin daw yun maganda sa skin natin. Sabi nga doon, apply less, yun daw yung mas maganda. Meaning to say, small amount of the product every day is enough and use sunscreen during daytime. So, for me, may final say, wala tayong dapat ikatakot sa mga hydroquinone product dahil it is a drug that really uses for skin lightening and anti-aging. And again, for the last time, hindi po tayo dapat mag-alala sa paggamit ng SCD Peeling Skin Lotion. This is the result for almost 5 years of using this product. Pero hindi po yun continuously everyday. There are times na nagpapahinga ako, lumilipat din ako dito, lumilipat ako doon sa SCD Sakura Lotion. Ito po, since mas milder siya compare kay SCD Peeling Skin Lotion, hindi komot maganda na yung epekto nito sa skin natin ay ila-lifetime mo na siya. Kailangan meron ka pa ring limitation sa sarili mo. Kung alam mong a month mo na siyang ginagamit, ipahinga mo na muna yan, mag-mild product ka na lang muna. And then kapag tumitibay na ulit yung skin mo para napapahinga siya sa mga ganitong power exfoliation, nagiging safe tayo sa paggamit. Kaya wag nyo gawing maintenance yung mga rejuvenating or exfoliating product na katulad ni SCD Peeling Skin Lotion. So, yun lang mga ka-Diyosa, and hopefully nakatulong ang video na to sa'yo, and have a great day. Try mo na. Bye-bye.